Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Binatikos ni Senador Risa Hontiveros ang dating testigo na si Michael Murillo, alias Rene, na nagsabing binayaran siya ni Hontiveros para magbigay ng maling testimonya laban kay Pastor Apollo Kibuloy, dating President Rodrigo Duterte, at Vice President Sara Duterte. Yung video niya hindi lamang fake news, ito ay malinaw na witness tampering. This is not just an attack on my office, this is an attack on truth-telling, sabi ni Hontiveros. I have consulted my legal team and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI, dagdag pa ng senadora. Inihayag din ni Hontiveros ang ilan sa mga pakikipagpalitan ng kanyang opisina kay Murillo upang kontrahin ang kanyang mga claim. Sinabi niya na siya ang lumapit sa kanyang opisina upang magboluntaryo bilang saksi. Samantala, hinamon ni Attorney Jacinto Paras ang mga senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maghain ng reklamo laban kay Senadora Risa Hontiveros. Inihayag ito ni Paras sa media, matapos pumutok ang testimonyang bago ni alias Rene. Being a senator, she should be investigated by the Committee on Ethics. And here I call upon my good friends in the Senate, especially Robin Hood Padilla, who's a do-nothing senator. It's about time he should prove that he loves President Duterte so much. I challenge him to file this Ethics Committee case against Hontiveros, ayon kay Paras. Bato or Bongo, I call upon them to file cases against Hontiveros, pagpapatuloy pa nito. Nasabi ito ni Paras matapos ang kamakailang pagbaliktad ni alias Rene, na binayaran umano ni Hontiveros para magsalita ng mga kasinungalingan laban kay Duterte, Apollo Kibuloy at Vice President Sara Duterte sa isang pagdinig noon sa Senado. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ni Sean Wine na aniya ay, nakakatawa talaga itong si Madam Chair, maniningil daw siya, sino kaya ang maningil at magbabayad? Pinalakas mo lang ang pwedeng ikaso sa iyo, Madam Chair, ng camp nila Attorney Israelito Torian. Good luck sa iyo, Madam. Madam Chair Risa, pakikasuhan po si Attorney Topacio. Challenge niya yun sa iyo. Ayon naman kay Sas Sasut ay, nung nasa Senate nakatakip mukha ni alias Rene, ngayong nagchika about Risa wala nang takip. I believe, Mr. Chair, that we should ask the Filipino people who they should trust more, the Rene with a mask when testifying in the Senate, or the Rene without mask telling us he was bribed by Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Samantala, muling sinagot ni alias Rene ang press con ni Risa Hontiveros, aniya hindi siya maglalabas ng ebidensya online gaya ng ginagawa ni Risa Hontiveros, batay sa kanyang sinasabi ilalabas niya ang kanyang ebidensya pang counter kay Risa ay sa korte na. Ito naman ang binigyan ng comment, reaction ng well-known influencer na si Madara Hug. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ako po si Michael Murillo, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo si Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa'yo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano na? Risa Hontiveros! Bukong-buko ka na, girl!
Ang sama ng ugali mo. Gagawa ka ng istorya, magbabayad ka pa ng witness. Aba, kaninong pera yon? Pera ng taong bayan para maging sikat ka? Para mapag-usapan ka? Para kunwari crusader ka ng good government? Ulol. Alam mo, yung kay Laila de Lima na hindi siya umaamin na tumatanggap siya ng pera ng drugs, tapos sinasabi niya na gawa-gawa lang yung ang kwento na akusasyon sa kanya, tapos umatras yung mga testigo niya laban sa kanya. Ito yon. This administration hates the Dutertes. So pwedeng pressure nila. Pwede. Di ba? It is a very possible scenario. O ngayon, etong taong to na alias Rene, kakampi ninyo ito. Ngayon, bumaliktad at sinabing gawa-gawa lang yung kwento. Ang kakalabanin niya hindi lang ikaw, pati yung administrasyon na ito. Yet, sinabi niya yung totoo. Di ba? Oh. Paano yan? Ano bang ibig sabihin yan? Kinokontra ka na rin ng administrasyon at pinabaliktad yung isang testigo na kinuha mo? Hindi naman siguro pwedeng mangyari yun. Kasi galit nga kay Pastor Kibuloy ang administrasyon na to, pati sa mga Duterte. So yung tao na yun, napakatapang at buo ang loob. Ibig sabihin, kung ginawa niya yun, out of conscience yun. And of course, fear ng kanyang buhay. Diba? Pero ginawa pa rin niya. So ibig sabihin, talagang meron katotohanan ng sinasabi ng taong to. Diba? He will not risk his life para dyan, di ba? Ano naman ang mapapala niya kung sakasakali? Sa'yo may napala siya, 1,000,000, at kung ilang pang binigay mo sa kanya, tsaka nakatira siya dun sa condominium mo. Oh, di ba? Charlap buhay! Oh, paano yan? Senator Risa! Oh, jury ka pa naman. I'm Senator Jeds. Yung integrity mo was always in question. O, ngayon, ano ang gagawin mo? Kakapalan mo na naman yung mukha mo. As always. Sus, Ginoo. Kaya pala idol ka ni Balaw. Mailig kayo mag-imbento. Sayang ang bayot! Naalala ko lang yung kayabangan na ito. Panoorin nyo. Tulad ng sinabi ko sa inyo, di ba? Alam niyo naman, mataas ang pagtingin ko kay Senator Risa. Sa mga nangyari sa Senate, napakaganda. Ito lang. Karespe-respeto ba? Parang hindi naman. Lalo na ngayon na lumabas na si alias Rene. Ibig sabihin, yung investigasyon niya, sarili niyang dala ang mga witness, binayaran niya para magkaroon ng media mileage ang kanyang investigasyon kasi may ambisyon siya maging pangulo. Sisirain niya yung reputasyon ng isang tao dahil lang sa kanyang ambisyon na maging pangulo. Pareho lang kayo, Balaw, ng amo mo. Mahilig mag-imbento, mahilig gumawa ng kwento, at pag mabuko, tatahimik, kunyari, hindi iimik. Pero yung totoo, naiihi na sa salwal. Hampas lupa man kami sa iyong paningin, uuwi ka rin. Sayang ang bayot! Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain.
Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa'yo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.